Daryl, narinig kong nanalo ka sa unang pwesto sa isang poetry league, ngunit tinanggihan mo ang titulong Gifted Hibiscus Scholar. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Tinanong ni Debra si Daryl sa pamamagitan ng kurtina ng gasa sa pagkakataong iyon. Nakangiting sagot ni Daryl. Nilikha ko ang tula sa isang kapritso nang dumaan ako sa oras na iyon. Hindi mahalaga kung nanalo ako ng titulo o hindi. Ano? Ginawa niya ito sa isang kapritso. Dumating iyon sa daan-daang Artemis sect elders na sorpresa, habang ang kanilang mga puso ay gumulong sa kanilang dibdib. Ang kababaang loob ay isang mabuting kabutihan na mayroon bukod sa binigyan ng regalo. Alam ba niyang nakikipag-usap siya sa Artemis sect master ang pinaka-may talento na babae? Nagulat ang lahat sa pagtataka at nagbulong-bulungan sa kanilang puso. Si Daryl ay walang ideya tungkol sa kababaang loob. Siya ay isang mapurol na binata. Si Simon na nakatayo sa gilid ay gumawa ng pangutya mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Si Daryl ay nakikipag-usap sa sectmaster nang walang pakiramdam ng kababaang loob. Humakbang si Simon at tinignan si Daryl na may kakaibang ngiti matapos siyang husgahan sa kanyang isipan. Sinasabi mo ba na madaling isulat ang tulang iyon? Alam mo bang kung gaano karaming mga iskolar ang lumahok sa Poetry League? Mayroon ka ring pisngi sabihin na nanalo ka ng unang pwesto mula sa isang tula na walang kahirap-hirap na nilikha mo. Nagkibit balikat si Daryl at ginambala siya ng ngiti bago pa matapos ang pagsasalita ni Simon. Totoo na sinulat ko ang tula ng ayon sa gusto ko. Gayon din, ginawa ko rin iyon sa pakikipagkumpetensya sa iyo sa huling pagkakataon at nanalo. Napansin ni Daryl na si Simon ay naghahanap ng kasalanan. Siya. Dagdag pa ni Jewel. Tama yan. Ano pa man, natalo ka kay Mr. na mas may talento kaysa sa iyo. Ikaw. Si Simon ay nakaramdam ng isang kayamanan ng emosyon sa kanyang puso na kung saan ay nanginginig ng galit at pagkabalisa. Sandali siyang hindi nakaimik habang nanginginig ang katawan sa sobrang galit na naging sanhi ng halos pagdurugo ng dugo. Ang lahat sa paligid ay nakasimangot. Ballsy ang batang iyon. Hindi na kailangan para lokohin niya si Elder Crescent, kahit nabugbog niya si Elder Crescent. Si Daryl ay nakatuwid na mukha habang nakasuot siya ng isang mahinang ngiti at nanatiling tahimik. Sabihin sa katotohanan, hindi kailanman nais ni Daryl na ibagsak si Simon, ngunit si Simon na hindi kailanman napalampas ang isang pagkakataon na maghanap ng pagkakasala kay Daryl. Sa kasong iyon, papaano magpapanggap si Daryl na parang walang nangyari? Dahan-dahang itinaas ni Debra ang kanyang kamay at biglang tumahimik ang bulwagan. Naramdaman din ni Debra na si Daryl ay masyadong mayabang. Kahit na siya lamang ang nagwagi ng unang pwesto sa Poetry League, naisip niya na si Daryl ay dapat maging mapagpakumbaba. Ano ang tula na nanalo sa iyo ng unang pwesto sa Poetry League? Naisip mong ibahagi ito sa akin? Tanong ni Debra. Ngumiti ng mahina si Daryl at sumagot, I would chant it out loud dahil nais ng pandinig ng sekta na marinig ito. Umalis ang lalamunan ni Daryl at nag-ayon sa paligid. Nahampas pa niya ang isang pose sa pamamagitan ng pagkakapit ng mga kamay sa likuran bago dahan-dahang umiling at bumigkas. Sa ilalim ng isang maliit na tulay sa isang malapit na maliit na bahay, may isang daloy na dumadaloy. Sa isang sinaunang kalsada sa hanging kanluran, isang sandalan na kabayo ang papunta. Papunta sa kanlurang lumubog na araw. Malayo sa bahay ang nasaktan sa puso. Matapos bigkasin ang tula, nginingitian ni Daryl si Debra. Ano ang palagay mo sa tulang ito? Ito. Ang tulang ito. Bahagyang humiwalay ang pulang labi ni Debra nang marahan itong umulit. Sa paglipas ng mga lumang punong kahoy na may korona ng mga sinaunang ubas at mga lumilipad na uwak. Sa ilalim ng isang maliit na tulay sa isang malapit na maliit na bahay, may isang daloy na dumadaloy. Nakasulat ito sa kabuuan ng kanyang magandang mukha na napakatanga niya sa tula. Sinaunang mga puno ng ubas, mga lumang puno, uwak, maliliit na tulay, dumadaloy na daloy. Ang lahat ng mga iyon ay simpleng bokabularyo sa kanilang sarili, ngunit nagbigay sila ng isang malalim na pagkaisip ng masining kapag pinagsama. Ang huling pangungusap malayo sa bahay ay ang isang nasugatan. Nalulungkot, kilalang tula. Isang walang kaparis na paglikha. Nanginginig si Debra habang binaril niya si Daryl ng isang kawili-wiling mga sulyap. Papasok sa paglubog ng araw. Malayo sa bahay ang nasugatan.
Daan-daang mga Artemis sect elders ang patuloy na naalala ang tula sa bawat hitsura na nabighani at hindi nila mapigilan ang pag-uusap tungkol dito. Ito ay isang mabuting tula talaga. Paano masusulat si Daryl ng isang malalim at makabuluhang tula sa isang batang edad? Nagtataka ako kung anong mga pagkabaliwala ng buhay ang kanyang pinagdaanan upang sumulat ng gayong tula. Karapat-dapat siya sa titulong Gifted Hibiscus Scholar. Talagang karapat-dapat siya rito. Ang buong bulwagan ay nasa isang kalituhan ng talakayan. Sa wakas, huminga si Debra ng mahabang buntong hininga at dahan-dahan na sinabi, Daryl. Napakatalino mo sa ganoong kabataang edad. Napakaganda na maaari kang sumulat ng napakagandang talinghaga. Karapat-dapat kang nakakuha ng titulong Gifted Hibiscus Scholar. Ang susunod na segundo, binago ni Debra ang paksa at nagkomento, Gayunpaman, bilang isang binata dapat mong palaging maging mapagpakumbaba at tandaan na huwag maging sobrang pagmamalaki at mayabang. Hinahangaan niya ang talento ni Daryl, ngunit naisip din niya na kailangan ng pagbabago ang personalidad ni Daryl. Haha! Narinig iyon, ang bibig ni Daryl ay pumulupot sa isang makasalanan at sinabi, Sect Master, maaari akong maging walang kabuluhan sa aking bibig, ngunit may mga kakayahan akong i-back up ito. Wow! Sa sandaling sinabi niya ito, ang lahat ng mga ekspresyon ng Artemis sect elders ay nagbago. Ang bata ay talagang binigyan ng regalo, ngunit siya ay masyadong mapagmataas. Sa trono ng Phoenix, nakakunot ang noo ni Debra dahil nais niyang kumalap kay Daryl at gawin siyang matanda. Gayunpaman, ang binata na si Daryl ay masyadong walang kabuluhan at tulad ng isang piraso ng magandang jade na kailangang makintab. Daryl, bata ka pa't nagsasalita ng mayabang. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyan? Sa palagay mo ba ikaw ang pinakamahusay sa buong mundo? Ang mga iskolar na tulad natin ay dapat malaman kung paano maging mababang susi at mapagpakumbaba. Hindi mo ba alam na maraming mga taong may talento sa mundo? Kahit na napapaligiran ng mga tunog ng pagsaway, Daryl ay hindi nagpanik at tumayo doon ng nakangiti habang tahimik na hinahangaan ang figura ni Debra sa likod ng kortina ng gasa. Napakaganda kung nakikita ko ang mukha ng magalang na Artemis sect master. Siya ba ay kasing ganda ng naisip ko na maging siya? Biglang bumagsak ang tingin ni Daryl sa Phoenix trono ni Debra. Ang trono ng Phoenix ay inukit mula sa puting jade na angkop sa katayuan ni Debra bilang pagiging marangal at matikas. Sa trono ng Phoenix ay may mga imahe ng pagsasayaw ng dragon at Phoenix na may dalawang linya ng mga tula. Kapag ang simoy ng taglagas ay nakatagpo ng isang hamog ng mga hiyas. Ang Outrons ay maraming mga panglupa na gawain. Ang tula ay mula sa World Universe. Ito ay isang tanyag na tula ni King Guan ng Song Dynasty, The Immortal Magpie Bridge. Ganito ang tunog ng buong tula. Sinadya na gawin ay ang pag-anod ng mga ulap. Ang mga pahiwatig ng panghihinayang ay nakasalalay sa pagbaril ng mga bituin. Lihim kaming naglalakbay sa kahabaan ng Milky Way. Kapag ang simoy ng taglagas ay nakatagpo ng isang hamog ng mga alahas. Ang mga Outrons ay maraming mga gawain sa lupa. Ang haplos ng aking kasintahan ay dumadaloy tulad ng isang pon. Ang nasabing isang petsa na matatagpuan lamang sa Dreamland. Ang daan pa uwi ay napakahirap. Kung ang ating pag-ibig ay nanaig sa pamamagitan ng oras at kalawakan. Ang paghihiwalay sa ngayon ay walang kahihinatnan. Sa trono ng Phoenix ay isang tula mula sa World Universe. Bakit may dalawang pangungusap lamang na nakasulat sa trono? Si Daryl ay tiningnan ang screen ng jade panel habang nagbubulungan sa kanyang puso. Pwede bang ang isang tao mula sa World Universe ay nasa Artemis sect? Isang tao ang sumulpot sa isip ni Daryl nang isipin niya ito. I see. Ito ba ang Abyss Master Serendipity? Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Daryl si Debra, Excuse me, Sect Master, sino ang sumulat ng dalawang linya ng tula na ito sa trono ng Phoenix? Sa isang iglap, ang mga mata ng lahat ay nahulog sa trono ng Phoenix kasama ang kanilang mga ekspresyon na biglang naging komplikado. Ano? Nagpapasa ba siya ng mga puna tungkol sa dalawang linya ng tula na ito? Hindi alam ni Daryl na ang dalawang linya ng tula ay lubhang sagrado sa Artemis sect. 400 taon na ang nakalilipas, ang ika-29 na Artemis sect master na napakatalino at may talento ay sumulat ng hindi magagandang tula.
Ang 29 GV Sec Master ay isang may kaalamang iskolar at may kakayahang manlalaban din siya ay isang walang kapantay na talento. Mahusay niyang namamahala sa sekta ng Artemis at nang siya ang namamahala, ang Artemis sekta ay mayroong 1,000,000 alagad. Ito ay hindi labis na i-claim na ang Artemis sekta ay hindi magiging ano ito kung wala siya at ang kanyang mahusay na mga kontribusyon. Sayang ang 29 GV Sec Master na pumanaw dahil sa depression mula sa mga problema sa buhay sa pag-ibig. Nag-iwan siya ng 2 linya ng isang tula bago siya namatay. Kapag ang simoy ng taglagas ay nakatagpo ng isang hamog ng mga hiyas. Ang mga outrons ay maraming gawain sa lupa. Sa daang taon, maraming mga alagad ng Artemis Sec ang sumubok na umakma sa mga linya. Bagaman may nagtangkang lumikha ng maraming mga linya upang makumpleto ang tula, ang artistikong paglilihi ay hindi malapit. Walang nakalabas na may mga bagong linya upang makumpleto ang tula. Ang tula noon ay kilala bilang 2 pinakasagradong linya sa Artemis sekta. Ang kasalukuyang master ng sekta, labis na nagustuhan ni Debra ang 2 linya at nakuha ang mga ito sa kanilang Phoenix trono. Hoy brat, hindi yan ang dapat mong pinag-uusapan. Tumayo si Simon at tinuro si Daryl. Pagkatapos ay sumigaw siya, ang 2 linya na ito ay naiwan ng 29 na Artemis Sec Master. Sa palagay mo ba ang isang tulad mo ay maaari mo itong husgahan? Ano? Ang ika-29 na Artemis Sec Master. Natigilan si Daryl bago tanungin si Debra, maaari mo bang sabihin sa akin ang 29 na pangalan ng Artemis Sec Master? Nausisa si Daryl. Natitiyak niya na ang 29 GV Sec Master ay dapat na mula sa World Universe upang magsulat ng mga tula mula sa World Universe. Bumuntong hininga si Debra at sinabing, ang ika-29 na Sec Master ay tinawag na Fulin. Fulin! Lalong nagulat si Daryl nang marinig ang pangalang iyon. Ay Singyoro Fulin. Ang ama ni Emperor Kangxi at lolo ni Emperor Yongzheng Emperor Shanxi. Huminga ng malalim si Daryl. Nasasabik siyang marinig ang tungkol sa balita at sa loob ng ilang oras ay hindi na huminahon. Sa mga talaang pangkasaysayan, maraming alamat tungkol kay Emperor Shanxi. Nagkaroon siya ng isang asawang babae na nagngangalang Donggo at pagkamatay ni concubine Donggo, nasaktan si Shanxi at ipinasa ang trono kay Kangxi. Pagkatapos noon, himala siyang nawala sa bawal na lungsod. Mayroong naririnig na hindi nakuha ni Emperor Shanxi ang kanyang asawa at nagpakamatay. Naririnig din na si Emperor Shanxi ay umatras sa mga bundok at hindi na nagmamalasakit sa mga makamundong gawain. Naririnig din na naging isang monghe si Emperor Shanxi. Sino ang mag-aakalang si Emperor Shanxi ay dumating sa Great East Continent at naging ika-negatibo 29 na Artemis Sec Master? Daryl. Itinaas ni Debra ng bahagya ang kanyang kilay at sinabi, ang 2 linya na nakikita mo dito ay may malalim na paglilihiyong masinging. Maraming makata sa buong mundo ang sumubok na makumpleto ang tulang ito, ngunit wala sa kanilang mga nilikha ang maaaring tumugma sa 2 linya na ito hamog ng mga alahas. Ang mga outrons ay maraming mga panglupaing gawain. Nakangiting tiningnan ni Debra si Daryl. Ang 2 linya na ito ay partikular na sagrado sa Artemis sekta. Ang mga ito ang pinakamahusay na nilikha hanggang sa malayo sa Artemis sekta. Maaari kong tiisin na ikaw ay bata at walang kabuluhan, ngunit huwag simpleng ipasa ang mga puna sa kanila. Haha! Tumawa si Daryl at sinabi kay Debra, Sec Master, hindi mahirap kumpletuhin ang tulang ito sa aking opinyon. Ikaw? Sino sa tingin mo ikaw? Tumayo si Simon sa kanyang paa sa sobrang galit. Ibig mong sabihin ay may kakayahan kang kumpletuhin ang tulang ito ng walang labis na paghihirap. Sinasabi mo ba na ang lahat ng mga alagad ng Artemis Sec ay hindi kasing natutunan tulad mo? Ang batang ito ay napuno ng kanyang sarili. Ang 2 linya ng tula na iniwan ng 29 GV Sec Master ay kinilala bilang 2 pinakamahusay na linya sa gitna ng pamayanan ng mga iskolar, walang kapantay ang mga ito. Sa daang taon, wala sa mga makata sa buong Great East Continent ang nakapagtapos ng tula. Ang lahat ay hindi naniniwala na ang isang hindi kilalang tao na nakakuha ng pamagat na gifted hibiscus scholar nang hindi sinasadya ay maaaring mayabang na inaangkin na madali niyang makukumpleto ang tula. Si Daryl ay tumawa at sinabi, Sec Master, sinasabi ko ang totoo. Napakadali na kumpletuhin ang tulang ito sa aking talento. Malamig na sinabi ni Debra,
Kung sakali, gusto kong marinig kung ano ang nasa isip mo. Binata, ikaw ay medyo mayabang. Sa loob ng libu-libong taon, hindi mabilang na magagaling na makata ang pumutok upang gawin ang pareho, ngunit walang nagtagumpay. Gaano kakatapang na magyabang tungkol dito? Pagkatapos ay kinuha ni Debra ang tsaa at inilo ang mata kay Daryl ng malamig. Ibig mong sabihin na wala sa aming daan-daang libong mga alagad ng Artemis na sekta ang may kakayahang tulad mo. Hindi mapagpatawad sa iyong maliitin ang Artemis sekta. Papatayin kita kung hindi mo na kumpleto ang tulang ito ngayon. Si Debra ay kadalasang mukhang matikas at may kumpas at bihirang magalit, ngunit tumawid si Daryl sa linya. Sumimangot si Daryl. Ay hey. Bakit ako dapat patayin dahil lamang sa hindi ako pagkumpleto ng tula? Nag-alala din si Daryl kaya iminungkahi niya, Sect Master, kung ganito ang sitwasyon, maaari rin tayong maglagay ng pusta. Taya natin kung makukumpleto ko ang tulang ito. Kung natalo ako, bubugbugin mo ako ng patay at hindi ako magreklamo, ngunit kung manalo ako, kailangan mong hugasan ang aking mga paa. Ano? Naging magulo ang bulwagan pagkagaling ni Daryl sa pagsasalita. Kung gaano siya katapang. Ang Sect Master ay nakilala bilang pinakamay talento na babae. Paano niya hinuhugasan ang paa ng isang tao? Kakaiba yun. Sampal. Hinampas ni Debra ang kanyang palad sa mesa at tumayo mula sa trono ng Phoenix na ang mukha ay namula. Ang nakaraang gifted hibiscus scholar ay mahusay na pinag-aralan, banayad, at dinala ang kanilang mga sarili sa mabuti, ngunit bakit si Daryl ay mayabang? Ang pusta mo ay napakatindi. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Biglang, daan-daang mga Artemis Sect Elders ang naglalayong ang kanilang mga espada kay Daryl. Ang mga Artemis Sect Elders na iyon ay nais pumatay kay Daryl ng madali. Gaano katapang ang batang lalaki na iyon upang hamunin ang Sect Master? Nagulat si Daryl. Ramdam na ramdam niya ang galit ng mga matandang iyon na kasama nila ay hindi bababa sa lakas ng isang level 1 martial saint. Hindi banggitin na higit sa 100 mga matanda roon ang nagtataglay ng lakas ng isang martial emperor. Natakot si Daryl ng lahat ng mga elite na nakapalibot sa kanya. Kinaway ni Debra ang kanyang kamay at iniutos, bumalik ka. Ang mga matandang iyon ay umatras matapos marinig ang utos. Nakasimangot si Debra at tumingin kay Daryl saglit bago sabihin, as you wish, I'll be with you. Hindi siya naniniwala na makukumpleto ni Daryl ang tula. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Daryl. Tumawa si Daryl. Dapat kang maging handa na tanggapin ang mga kahihinatnan dahil ang Sect Master ay sumang-ayon sa pusta. Siyempre. Malamig na sabi ni Debra. Napakahusay. Pinalakpak ni Daryl ang kanyang mga kamay at nalinis ang lalamunan habang nasa mood. Sinimulan niyang umiling ng marahan ang kanyang ulo at nagbigkas. Kapag ang simoy ng taglagas ay nakatagpo ng isang hamog ng mga hiyas. Ang mga Outrons ay maraming mga gawain sa lupa. Magpapatuloy ako mula dito. Huminto muna si Daryl bago idagdag. Kung ang pag-ibig natin ay mananaig sa oras at kalawakan. Ang paghihiwalay sa ngayon ay walang kahihinatnan. Akala niya ay masyadong masalimuot na bigkasin ang buong tula ng The Immortal Magpibridge. Sa makatuwid, binigkas lamang ni Daryl ang huling dalawa mga klasikong linya. Natahimik ang buong bulwagan na kahit ang tunog ng isang patak ng karayom ay maririnig. Daan-daang mga tao sa bulwagan, kasama na si Debra, ang tahimik na nilalasap ang dalawang linya na sinundan ni Daryl ginawa. Kapag ang simoy ng taglagas ay nakatagpo ng isang hamog ng mga alahas. Ang mga Outrons ay maraming mga gawain sa lupa. Kung ang ating pag-ibig ay nanaig sa pamamagitan ng oras at kalawakan, ang paghihiwalay sa ngayon ay walang kahihinatnan. Anong natitirang quatrain? Brilliant! Makalipas ang 10 minuto, ang bulwagan ay nasa kaguluhan ng talakayan na hindi sigurado kung sino ang unang sumigaw. Ayos yan! Kapag ang simoy ng taglagas ay nakatagpo ng isang hamog ng mga alahas. Ang mga Outrons ay maraming mga gawain sa lupa. Ang unang dalawang linya ay nangangahulugan na hanggat ang dalawang magkasintahan ay magkasama kahit sa isang maikling panahon, ito ang pinakamagandang sandali ng kanilang buhay. Mas mabuti pa ito kaysa sa hindi mabilang na magagandang tukso na inalok ng mundo. Kung ang ating pag-ibig ay nanaig sa pamamagitan ng oras at kalawakan. Ang paghihiwalay sa ngayon ay walang kahihinatnan.
Ang mga sumusunod na linya ay nangangahulugan na hanggat ang dalawa ay mayroong bawat isa sa kanilang mga puso, bakit dapat silang magmalasakit sa pagsasama sa lahat ng oras? Ang quatrains ay walang kamali-mali at maayos na ginawa. Ang galing ng tula. Ang bawat isa ay labis na naagaw. Hindi nila inaasahan na ang huling dalawang linya na ginawa ni Daryl ay maaaring fuse ng maayos sa unang dalawa sa mga tuntunin ng artistikong paglilihi. Hindi makapaniwala iyon. Tuluyang natigilan si Simon habang nakatitig ng titig kay Daryl sa nakakulit at walang imik ng mahabang panahon. Sa gilid, si Summer ay nakatingin kay Daryl na mailabis na paghanga. Kumbinsido siya na ang kanyang Panginoon ay may natitirang talento mula noong nakumpleto niya ang tulang iniwan ng 29 GE Artemis Secmaster. Kung lumaban si Summer at naramdaman na pinahiya siya dati nang tinawag si Daryl na kanyang master, ang pakiramdam ay nawala ng tuluyan sa sandaling iyon na kung ang pag-ibig natin ay mananaig sa oras at puwang. Ang paghihiwalay sa ngayon ay walang kahihinatnan. Nanginginig si Debra bilang bahagyang humiwalay ang mga pulang labi habang binibigkas ng paulit-ulit ang magagandang quatrains. Ano ang mga talento na magkaroon ng isang magandang tula? Hinawakan ni Jewel ang braso ni Daryl at labis na kinagigiliwan. Mr. is the best. Orihinal na artistikong paglilihi. Napatawa si Daryl nang makita ang mga reaksyon sa paligid niya. Nakangiting tiningnan niya si Debra at sinabi sa isang malalim na tinig, Secmaster, ang tulang ito na pangunahin ay nagsusulat tungkol sa love. Mahirap makuha ang masining na paglilihi ng pag-ibig kung ang isang tao ay hindi pa nakaranas ng totoong pag-ibig. Buntong hininga. Bumuntong hininga si Daryl. Maaari bang sabihin sa akin ng isang tao kung ano ang dapat na pag-ibig? Na ginagawang isang kagandahan ang kamatayan habang ikaw ay kasama ko. Malungkot na hitsura si Daryl habang binabanggit ang mga linyang iyon. Naging emosyonal siya nang lumabas ang kanyang saloobin kina Yvonne, Monica at Lily. Yvonne, darling, at Lilybud, kumusta kayong lahat? Nagtataka siya kung kamusta na sila. Maaari bang sabihin sa akin ng isang tao kung ano ang dapat na pag-ibig? Na ginagawang isang kagandahan ang kamatayan habang ikaw ay kasama ako. Wow! Nagulo na naman ang buong bulwagan. Ang binata ay nahulog lamang ng isa pang klasikong linya. Wow! Tumayo si Debra mula sa trono ng Phoenix kasama ang kanyang tinig na sinabing, Daryl, talino ka talaga. Sumama ka sa akin. Tumayo si Debra ng kaaya-aya at lumakad sa likod ng kanyang silid. Ang silid ni Debra ay nasa likuran lamang ng hall at walang sinumang pinapasok sa kanyang silid. Jewel, hintayin mo ako dito. Inilahad ni Daryl ang kanyang mga binti at dahan-dahang tinungo si Debra sa kanyang silid. Natigilan si Daryl pagkapasok niya agad. Ang silid ay maganda ang pinalamutsyan at kamangha-mangha. Nakaupo si Debra sa isang kama na gawa sa puting jade na may mga larawang dragon at phoenixes. Tulog! Si Daryl ay nakatitig ng mabuti kay Debra. Kanina pa niya ginagamit ang gasa ng kortina at hindi niya makita ang mukha nito. Si Daryl ay nabighani sa kanyang kagandahan nang tiningnan siya ng mabuti. Napakaganda! Napakaganda! Si Debra ay kaakit-akit at mahusay para sa isang 30 taong gulang. Ang kanyang walang bahid na balat at matatag na figura ay nakakaakit. Nakasuot siya ng isang katangi-tanging silong Cheongsam na pinuri ang kanyang hitsura na parang isang diwata na nagmula sa langit sa itaas. Ang kanyang kaalaman at kagandahang asal ay lalo lamang siyang ginawang kaakit-akit sa mga kalalakihan. Marahil walang lalaking nakipaglaban sa kanyang mga kagandahan. Daryl ang pangalan mo, di ba? Binuksan ni Debra ang mapula niyang labi ng malumanay at banayad na boses. Tumango si Daryl habang ang isang mahinang ngiti ay bumasag sa kanyang mukha habang binibigyan siya pataas at pababa. Hindi pinansin ni Debra ang kanyang tingin at nagpatuloy ng mahina, Daryl, alam mo ba kung bakit kita inimbitahan na pumasok sa aking silid? Alam ko. Tumawa si Daryl habang nakaupo sa upuan na may malaking isi bago niya sinabi, hindi mo ba gagampanan ang iyong pusta upang hugasan ang aking mga paa? Dapat ikaw ay nahihiyang gawin ito sa harap ng maraming tao sa hall kaya dinala mo ako dito. Ikaw! Nanginginig si Debra sa galit. Gayunpaman, kumalma siya at binago ang usapan. Daryl, you're very very talented. Bibigyan kita ng pagkakataong sumali sa Artemis Sec. Dadalhin mo ba ito?
Maaari kang maging pangwakas na alagad ko. Ang magandang mukha ni Debra ay lumitaw na medyo mayabang nang mag-alok ito. Hindi mabilang na mga tao sa Great East Continent ang pumutok upang maging alagad niya. Gayunpaman, hindi lahat ay pinalad. Nakita niya si Daryl bilang isang mahusay na materyal ng disipulo mula sa talento na ipinakita niya sa hall kanina. Gayunpaman, tumawa si Daryl at sinabi, "Sect Master, malaya akong kaluluwa na hindi kailanman naisip na maging alagad ng sinuman. Humihingi ako ng paumanhin ngunit tatanggihan ko ang iyong alok. Ngayon, ang pusta na inilagay mo ng mas maaga. Bilang isang Sect Master, sigurado akong tutuparin mo ang iyong mga salita, di ba?" Haha. Pagkatapos nito, hinubad ni Daryl ang kanyang sapatos at sumaya ng masaya. Ang sarap basahin ng mga paa ko, di. Ikaw, Lee. Kinagat ni Debra ang labi niya na halos dumugo na ito. Siya ang kagalang-galang Sect Master at maluwag na inilagay ang pusta kasama ang mga saloobin ni Daryl na hindi makumpleto ang tula. Si Debra, isang antas ng 3 Martial Emperor, ay kilala bilang pinakamay talento na babae. Mahusay siyang maglaro ng lahat ng mga uri ng mga instrumentong pangmusika, chess, kaligrapya, at pagpipinta. Bilang Sect Master, namuno siya sa daan-daang libong mga disipulo. Gaano ka nakakababa para sa kanya na maghugas ng paa ng isang lalaki? Sect Master, paano mo hindi matutupad ang pangako mo? Natatawang sabi ni Daryl habang nakaturo sa kanyang mga paa. Isang hugasan lang ng paa, hindi ito ganun kahirap. Ikaw, Lee. Kinagat ng labi ni Debra ang kanyang labi dahil sa kanyang pagsasalita. Kung alam niyang mas kilala, hindi siya papayag sa pusta. Bilang Artemis Sect Master, paano niya mahugasan ang mga paa ni Daryl? Report. Sect Master, may isang taong makakakita sa iyo. Isang alagad ang nag-ulat ng survivally mula sa kabilang panig ng pinto. Sino ang gustong makita ako? Mahinang tanong ni Debra. Sect Master, ang taong humihiling na makita ka ay si Elder Jupiter, sagot ng alagad. Matandang Jupiter. Utos ni Debra, imbitahan mo siya. Lihim na humihinga si Debra. Dumating si Elder Jupiter sa oras upang iligtas siya mula sa malagkit na sitwasyon dahil wala siyang ideya kung paano tatanggihan si Daryl. Kasabay nito, medyo nagulat din si Debra na ang kahanga-hangang Elder Jupiter na pangalawa lamang sa Elixir Sect Master ay bibisitahin siya. Ang kanyang kasanayan sa alchemy ay isa sa pinakamagaling. Ang mga alinggaungaw ay nabanggit na si Elder Jupiter ay palaging ginugol ang kanyang oras sa pag-iisa sa pagsasanay ng alchemy at hindi kailanman iniiwan ang Elixir Sect ng higit sa 10 taon. Narinig lamang siya ni Debra ngunit hindi siya nakilala ng personal. Ano ang bumisita sa kanya kay Debra? Humirit. Itinulak ang pinto ng isang lalaki na nakaitim na balabal ay marahang pumasok. Ang lalaki ay higit sa 50 taong gulang na may isang maalab na mukha. Humakbang siya at yumuko, bahagyang, "Ako si Elder Jupiter mula sa Elixir Sect." Isang kasiyahan na makilala ang Sect Master. Elder Jupiter, mangyaring magkaroon ng maayos. Si Debra ay ngumiti ng magalang. Narinig ko ang tungkol sa iyo at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakikita kita ng personal. Ano ang magdadala sa iyo dito ngayon? Tumawa si Elder Jupiter at sinabi, "Sect Master, iyong kaarawan 3 araw makalipas at sa ngalan ng Elixir Sect, narito ako upang magpadala sa iyo ng isang regalo, ang ternary pill." Kumuha ng isang kahon si Elder Jupiter at iniabot kay Debra. Isang pulang elixir ang inilatag sa loob ng book ternary pill. Nabigla si Debra at marahang sumigaw, "Paano ko tatanggapin ang isang mamahaling regalo?" Kaarawan niya makalipas ang 3 araw. Taon-taon sa kaarawan ni Debra, maraming tao ang dumarating upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ang kanyang mga regalo ay maaaring maitambak na kasing taas ng mga bundok, ngunit kahit na ang lahat ng mga ito ay pinagsama ay wala sa paghahambing sa ternary pill. Ang ternary pill ay isang bihirang super elixir. Maaari itong lubos na mapalakas ang panloob na enerhiya. Matagal na mula nang ma-stock si Debra sa level 3 Martial Emperor. Gaano man kahirap ang kanyang linangin, hindi niya lamang napapagbuti ang kanyang lakas. Ang ternary pill mula kay Elder Jupiter ay walang alinlangan na isang napapanahong regalo para sa kanya. Si Elder Jupiter ay tumawa at sinabi, "Sect Master, kapwa ang Elixir Sect at Artemis Sect ay naging kapanalig sa maraming henerasyon.
Kailangan naming bigyan ka ng isang malaking regalo sa iyong kaarawan ng kursong Secmaster. Dalhin mo ng mabilis ang ternary pill na ito. Sariwa mula sa kaldero. Kung mas mabilis mo itong ubusin, mas mabuti ang mga epekto nito. Naman. Umiti si Debra habang dinampot ang tableta sa kanyang kaaya-ayang kamay at inilagay sa kanyang bibig. Huwag mong kunin ito. Tumayo si Daryl at binalaan siya. Nakita ni Daryl na hindi ito isang ternary pill kundi ang 3 poisons pill. Ang ternary pill ay mahusay sa pagpapahusay ng panloob na enerhiya. Gayunpaman, nakakasama ang 3 poisons pill. Ang isa ay madaling nalito sa kanilang mga hitsura dahil ang parehong mga tabletas ay magkatulad sa hitsura ni Daryl na tiyak na nakatingin siya sa isang 3 poisons pill. Huwag mong kunin. Ulit ni Daryl ngunit huli na. Napalunok ng pulang labi ni Debra ang tableta nang dumulas ito sa kanyang lalamunan sa isang iglap ng isang mata. Matapos mapanood ang paglunok niya ng pill, tumawa si Elder Jupiter. Haha, Secmaster. Ang tableta na ito ay tinawag na 3 poisons pill upang sabihin sa iyo ang totoo. Napaka nakakasama kaya ngayon ay mabagal mong masisiyahan ang pagpapahirap. Haha. Tumawa si Elder Jupiter, tumalikod at lumabas ng silid. Ikaw. Si Debra ay nasa isang mahinang kalagayan dahil nadama niya ang kanyang panloob na enerhiya na mabilis na nawala mula sa kanyang larangan ng enerhiya. Elder Jupiter, walang masamang dugo sa pagitan mo at ko. Sa halip, may magandang relasyon ako sa Elixir Sect. Bakit mo ito ginawa sa akin? Tanong ni Debra sa mahinang boses, ngunit si Elder Jupiter ay matagal nang wala sa silid. Balisa si Debra. Ang nais lamang niyang gawin ay sandan si Elder Jupiter, ngunit siya ay nasa isang mahinang estado. Nararamdaman niya na ang kanyang mga binti ay nagpunta jelly nang sinubukan niyang humakbang at halos mahulog sa lupa. Mabilis na kumilos si Daryl at inakbayan ang bewang upang alalayan siya. Wow! Mabango! Naramdaman ni Daryl ang sensasyong nasa kanyang kamay at ang samyo na dumaan sa mga butas ng ilong niya. Nasisiyahan siya sa sandaling ito at lihim na humagulhol. Ang magandang mukha ni Debra ay namula ng maliwanag bigla. Ito ay naging kasing ilaw ng kalangitan na naging kaakit-akit sa kanya. Palagi siyang naging malayo at marangal na Secmaster na hindi kailanman nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnay sa mga kalalakihan, kaya't nahihiya siyang hawakan ni Daryl. Daryl, say binitawan mo ako. Bilisan mo habulin mo si Elder Jupiter, nag-aalalang tawag ni Debra sa mahinang boses. Kailangang ibalik niya ang malungkot na Elder Jupiter na iyon. Kalmadong pinagmamasdan ni Daryl si Debra na nakangiti. Secmaster, matutupad mo ba ang pangako mong hugasan ang paa ko kung tutulungan kita na ibalik siya? Nanginginig si Debra nang mamula ang kanyang magandang mukha. Paano niya ito maiparating sa isang kritikal na oras? Say nakuha mo siya, Finn. Nagpanik siya nang may kwintas na pawis sa kanyang magandang mukha. Tumawa si Daryl at tumigil sa pang-aasar sa kanya. Inilagay niya sa kama si Debra bago lumabas sa pintuan. Lumabas siya sa tamang panahon upang makita na umalis si Elder Jupiter sa Artemis Sect. Si Daryl ay umangat sa hangin ng buong lakas at hinabol si Elder Jupiter. Siya ay namumuo ng malapot sa likuran ngunit hindi maabutan si Elder Jupiter. Nung Daryl lang susuko na sana, nakita niya si Elder Jupiter bago siya bumabagsak ng isang pendant na jade sa gulat. Mabilis na kinuha ni Daryl ang pendant ng jade at tumigil sa paghabol kay Elder Jupiter. Ang Artemis Secmaster ay maaaring magtungo patungo sa sektang Elixir at hilingin para kay Elder Jupiter na may pendant na jade. Ang Elixir Sect ay hindi magagawang tanggihan ang anumang responsibilidad sa oras na iyon. Kinuha ni Daryl ang pendant na jade at bumalik sa silid ni Debra. Pagdating pa lang niya sa pintuan, narinig niya ang mababang hinaing na nagmumula sa silid. Si Debra ay umuungol sa sakit. Tinulak ni Daryl ang pinto at naglakad papasok sa silid. Huminga siya ng malalim at natigilan. Si Debra ay nakahiga sa kama at mumisi. Secmaster, okay ka lang ba? Agad na lumapit sa kanya si Daryl. Ang 3 poisons pill ay gumagana. Ang 3 poison pill ay isang kakaibang lason. Matapos ingitingin ang 3 poison pills, ang panloob na enerhiya ng magsasaka ay masisira at hindi na muling makakalikha.
Bilang karagdagan, ang taong nalason ay nagkakaroon ng tatlong uri ng damdamin sa kanilang katawan na nasusunog ng mainit na sensasyon tulad ng kanilang katawan na nasusunog. Isang nanginginig na malamig na karanasan na parang inilagay sa isang cavern at sa wakas ay hindi matiis na kati. Malamig, mainit, at makati ang tatlong sensasyon na walang humpay na kahalili. Ang damdamin ay hindi mabata kung alin ang dahilan upang ang tableta ay tinawag na 3 poisons pill. Si Debra ay nagdurusa sa panginginig sa kama sa lamig at pawis. Daril mo ba ibinalik mo si Elder Jupiter? Ang mga labi ni Debra ay tuyo, ngunit nagawa na magtanong sa isang mahinang boses. Tila ang pangungusap na iyon ang nag-ubos ng buong lakas niya. Bumuntong hininga si Daril. Hindi ko nagawang abutin, napakabilis niya. Inilagay ni Daril ang jade pendant sa mesa. Nag-drop ng isang pendant na jade si Elder Jupiter at nakuha ko ito. O hindi. Nagawa niyang makuha ang piraso ng pendant na jade, ngunit ang tao ay nakatakas. Si Debra ay nawala ng pag-asa. Nararamdaman niya ang kanyang panloob na lakas na ganap na pinatuyo. Bilang karagdagan, ang kanyang katawan ay kahalili sa pagitan ng mainit at malamig. Kasabay nito, naramdaman na parang maraming 10,000 mga langgam ang gumagapang sa kanyang buong paligid na naging kati ng kati. Gayunpaman, nilabanan niya ng buong lakas na huwag mag-angal hanggang sa bumalik si Daril batay lamang sa kanyang malamig at matigas na pagkatao. Gayunpaman, hindi na niya nagawa pang hawakan ito. Walang pagpipilian si Debra kundi sabihin kay Daril. Ikaw, lumabas ka dito. Hindi umalis si Daril, ngunit nakangiti nitong sinabi, Sect Master, walang makakaligtas sa iyo kung aalis ako. Saglit na dumaan si Daril bago sabihin. Ang 3 poisons pill ay isang kakaibang lason. Pagkuha nito, mararamdaman ng iyong katawan ang walang tigil na malamig, mainit, at makati na mga sensasyon na halili. Malapit mong mawala ang lahat ng iyong panloob na lakas at hindi na malilinang kung hindi ka na maglilinang. See, take the antidote in time. You're lucky it can refine the antidote. Ano? Pwede bang pinuhin ang antidote? Nabigla si Debra na kunin iyon habang blanko siyang nakatingin kay Daril. Hindi niya namalayang naisip na si Daril ay nagmamayabang lamang. Gayunpaman, napagtanto niya sa susunod na segundo na maayos na inilarawan ni Daril ang kanyang mga sintomas. Kinagat ni Debra ang kanyang labi at mahinang bumulong kung gayon. Kung gayon dapat mo akong tulungan ng mabilis pinuhin ang antidote. Tumayo sa harapan niya si Daril at pinagmasdan ang nakakasakit niyang hitsura na may ngiti. Sect Master, hindi ako galing ang sekta ng Artemis, kaya't walang dahilan para sundin ko ang iyong mga utos bukod. Kinain mo na ang iyong mga salita at tumanggi na hugasan ang aking mga paa. Bakit kita tutulungan na pinuhin ang antidote? Sabihin mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Nag-alala si Debra ng balisa. Daril ay tiyak na malubhang pagkakataon na maaari niyang samantalahin si Debral. Paraan bilang hindi taos puso inauga. Daril. Ikaw, G. Hindi na kinaya ni Debra. Nararamdamang gusto niyang sampalin si Daril sa kamatayan ngunit walang lakas. Hindi na niya alintana ang kanyang yabang. Nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring tulungan akong pinuhin ang antidote. Haha. Natawa si Daril sa kanyang puso. Napakabilis. Akala ko mahahawakan mo pa sandali. Ngumisi si Daril. Nakiusap si Debra, Daril, isa nagmamakaawa sa iyo. Gagampanan ko ang pangako. Gagampanan ko ang pangakong hugasan ang iyong mga paa sa sandaling nakuha ko ang antidote. Ibubuhos ko rin ang tsaa at tubig para sa iyong ginagawa siguradong maglingkod sa iyo ng maayos. Halika, nakikiusap ako sa iyo. Sa kabilang panig, sa New World Continent. Nawala ang bilang ni Justin Quinn kung magkano ang nainom niya. Lasing na lasing siya nang umikot siya sa kalye, habang iniisip si Lily Lindon at sa wakas ay nakabalik sa inn sa sumunod na gabi. Nakita niya si Mateo na nakaupo sa silid ng mag-isa nang makarating sa silid na mukhang maluwag at komportable. Nang makita si Justin na papasok sa pintuan, ngumiti si Mateo at sinabi, ang mabuting alagad ko ay bumalik na sa wakas. Sinilip ni Justin ang buong silid ngunit hindi niya nakita si Lily. Nagpanik siya at tinanong, Master, nasaan si Lily? Bagaman hindi alam ni Justin kung paano harapin si Lily, nag-alala siya nang mapansin niyang wala na siya. Mahinang humiti si Mateo.
Ibinigay mo siya sa akin kaya bakit mag-alala tungkol sa kanya? Dapat ay sumakay siya nang wala ako sandali. Hahanap pa rin niya ang asawa niya, haba. Tinitigan ni Mateo si Justin. Palagi kong tinutupad ang aking mga salita. Ipinapakita nito na ang iyong paghahangad ay malakas dahil kusang loob mong ibinigay sa akin ang iyong minamahal na Diyosa. Isa kang mahuhulman na talento, tuturuan kita ngayon ng ilang mga pamamaraan sa paglilinang. Panooring mabuti di. Thump. Tuwang-tuwa si Justin. Lumuhod siya sa lupa na parabang nakalimutan niya kaagad at kumpleto ang tungkol kay Lily. Tuwang-tuwa niyang kinatok ang kanyang ulo sa lupa at magalang na yumuko. Salamat, guro. Salamat. Sa kabilang panig, sa isang maliit na nayo ng New World Continent. Ang maliit na nayo ng Wang ay nagkaroon ng isang nawasak na templo sa pasukan ng baryo. Nakaupo si Donoghu sa nasirang templo at maingat na pinag-aaralan ang 7 dami ng Supreme Mystery Script. Si Yumi ay abala sa pagluluto sa isang palayan sa harapan niya na may nakakahiyang mukha. Ilang araw na ang nakakalipas, matagumpay na nakarating ang dalawa sa New World Continent pagkatapos ng mahabang paglalayag. Pagkatapos nilang makarating, sinubukan ni Yumi na makatakas ng maraming beses, ngunit nakuha muli ni Donoghu sa bawat pagtatangka. Sa tuwing siya ay nahuli, pinapahiya at babugbugin siya ni Donoghu. Ay hey! Ano ang sikreto ng Supreme Mystery Script Donoghu na ito na kumuyom sa hindi maipaliwanag na galit? Sa nagdaang ilang araw, pinag-aaralan niya ang 7 dami, ngunit nabigong hanapin ang mga lihim sa loob. Sinabihan siya na ang isang nagtipon ng 7 dami ay maaaring mag-utos sa buong mundo, gayunpaman, hindi niya mawari ang mga lihim sa loob kahit na may 7 dami na nasa kamay. Shit! Hindi ba ordinaryong mga banal na kasulatan lamang ito? Nagalit si Donoghu habang iniikot ang ulo kay Yumi at malakas na tinanong, tanungin ka. Alam mo ba kung ano ang sikreto ng mga banal na kasulatang ito? Nakuha niya mula sa kanya ang 7 dami ng mga banal na kasulatan, kaya dapat mayroon siyang mga pahiwatig. Nagpanik si Yumi habang maingat siyang naglalakad at bumulong, hindi ko alam. Narating ko ang 7 dami mula sa iba at hindi ko pa nababasa ang mga ito. Napalingon si Yumi nang sinabi niya iyon sa kanyang pagsisikap na takpan ang kanyang gulat na hitsura. Alam niya ang mga lihim ng Supreme Mystery Script syempre. Ang 3 magkakapatid kasama si Daryl ay hindi sinasadyang nagbuhos ng tsaa sa mga banal na kasulatan na nagsiwalat ng isang mapa sa mga banal na kasulatan. Kitang-kita ni Yumi ang mapa pagkatapos matuyo ni Nancy ang mga banal na kasulatan. Paano niya maipapakita ang sikreto kay Donoghu? Inaasahan pa rin niya na muling makasama si Florian at sasabihin kay Florian ang lihim ng mga banal na kasulatan. Hindi mo alam? Kumunot ang noo ni Donoghu nang makita niyang medyo nabulabog si Yumi. Dapat malaman ng babaeng ito ang lihim ng mga banal na kasulatan. Sampal! Sinampal ni Donoghu ang fusel ni Yumi na pinakawalan ni Yumi ng isang masakit na sigaw habang nakakunot siya at biglang nahulog sa lupa. Yui Gisle, sinusubukan mo bang lokohin mo? Malamig ang mga mata ni Donoghu. Mabilis na ipaliwanag sa akin. Kung hindi man, papatayin kita. Paulit-ulit na sinampal ni Donoghu si Yumi ng paulit-ulit. Sa puso ni Donoghu, si Yumi ay hipag ni Daryl kaya't hindi siya masama sa pakiramdam, pinapahiya siya. Sampal! 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 Ang malulutong na tunog na sumasampal ay patuloy na umaalinggaw habang nararamdamang ininsulto si Yumi. Hindi na siya nakatiis at takot na sinabi, sasabihin ko sa iyo. Ganap na gumuho si Yumi sa loob lamang ng ilang araw. Alam niyang mabubugbog siya kung tatanggi niyang ihayag ang lihim ng mga banal na kasulatan. Huminto si Donoghu at ninisyan, well, say it. Nakapikit si Yumi sa sakit at bumulong. Ang mga ito, ang 7 dami na ito ay kailangang ibabad sa tubig para maipakita ang mga lihim sa loob. Haha! Kaya ayun. Natigilan si Donoghu bago tumingin sa langit at tawa ng tawa. Ang kanyang mukha ay lumubog pagkatapos makita si Yumi na nanginginig sa buong paligid at sinaway, Bitch, anong ginagawa mo dyan? Pumunta ka sa akin ng tubig. Makukuha ko ito ngayon. Mabilis na tumabi si Yumi at pinuno ang tubig sa isang crockpot. Isang mapa ang lumitaw sa 7 dami ng mga banal sa sandaling ibuhos ang tubig sa kanila.
Ang Donoghu ay labis na natuwa at hindi makapaghintay na tingnan ang mapa. Nabigla siya nang makita ang lugar na minarkahan sa mapa ay ang New World Continent. Haha! Mabuti ang pakikitungo sa akin ng Diyos. Dinakip ni Donoghu si Yumi at mabilis na lumabas ng wasak na templo. Mabilis? Sumama ka sa akin at manghuli ng kayamanan. Haha! Walang pagpipilian si Yumi kundi gawin ang sinabi sa kanya. Sinamahan niya si Donoghu at sinundan ang mapa upang manghuli para sa minarkahang lokasyon. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nakarating sa patutunguhan sina Donoghu at Yumi. Ito ay ang hindi kapanipaniwala sa Seihei Mountains. Ito ang mga bundok na minarkahan sa mapa. Ang hindi kapanipaniwala sa Seihei Mountains ay matatagpuan sa labas ng Royal City. Napakalaki ng bulubundukin habang umabot ng higit sa ilang libong milya. Ang mga bundok na umabot ng diretsyo sa langit ay pinarangalan bilang isang sagradong bundok ng New World Emperor. Gayunpaman, kung ano ang nalulumbay na Donoghu, ay naginalugad niya ang bundok ng maraming beses, ngunit wala pa siyang nakitang kayamanan. Napansin nila ang mga luntiang halaman sa kalahati ng hindi kapanipaniwala na Seisei Mountains. Ito ay parang isang kagubatan na premerbang walang isang taong nakikita. Paano magkakaroon ng anumang kayamanan sa isang nasirang lugar? Gayunpaman, matatag ang paniniwala ni Donoghu na ang mapa sa 7 banal na kasulatan na iyon ay hindi random na iginuhit. Sina Donoghu at Yumi ay nanatili sa bundok ng maraming araw, habang masigasig na naghanap si Donoghu, at tinitiyak na hindi makaligtaan ang anumang sulok kapag hinahanap ang kayamanan. Pinakain niya ang kanyang sarili ng mga bundok na hares at tagihawat kapag siya ay nagugutom. Isang araw, si Donoghu ay hindi kumain ng buong araw dahil ginugol niya ang buong araw na naghahanap ng mataas at mababa para sa kayamanan sa hapon. Nagugutom siya kaya't naghanap siya ng pagkain. Nakita niya ang isang liebre at hinabol ito sa lahat ng mga paraan. Ang liebre na tumakbo ng napakabilis ay napunta sa isang butas. Inabot ni Donoghu ang butas at sinubukan itong abutin. Natigilan siya sa oras na umabot ang braso niya. Malinaw na maramdaman ng Donoghu ang isang malakas na espiritual na enerhiya na nagmumula sa butas. Gaano kakatwa iyon? Paano magkakaroon ng isang kakaibang aura ang isang butas ng kuneho? Agad na naglupasay si Donoghu at nagsimulang maghukay ng butas. Natatakot si Yumi na mabugbog ulit kaya't hindi siya naglakas loob na makatakas, ngunit napansin niya ang mga kilos niya. Na-curious siya na makita si Donoghu na naghuhukay ng husto at nagpa siyang tingnan pa. Nakita niya ang butas ng kuneho na lumalaki at lumalaki. Sa isang iglap lang ng mata, ang pasukan ng butas ay naging kalahating metro ang lapad. Sina Donoghu at Yumi ay parehong natulala. Hindi iyon butas ng kuneho. Malinaw na napakalaking kuweba. Inilabas ni Donoghu ang kanyang cellphone at ginamit ang natitirang maliit na baterya at binuksan ang flashlight. Pinasok niya ang kanyang telepono sa butas at tiningnan ng mabuti ang nasa loob. Nakita niya ang isang paglipad ng mga hagdan ng bato sa pasukan ng yungib na direktang humantong sa kanila ng mas malalim sa ilalim ng lupa. Haha! Nahanap na! Natagpuan! Sa wakas, iyon ang dapat na landas na humahantong sa kayamanan. Haha! Si Donoghu ay labis na nasasabik at kinalagkad si Yumi. Bilisan mo, sumama ka sa kuweba sa akin. Haha! Malapit na akong mag-utos sa mundo. Haha! Kinagat ni Yumi ang labi at sumabay sa kanya. Oh! Pagpasok na sa loob. Huminga ng malalim ang Donoghu. Walang katapusan ang mga hakbang sa harap niya, wala siyang ideya kung ilan ang mga hakbang doon. Tila patungo ito sa gitna ng mundo. Mas lumaki ang nakapaligid na espasyo habang pababa siya sa hagdan. Ang hindi kapanipaniwala sa Seisei Mountain ay guwang sa loob, mukhang ito ay na-empty out. Ang kuweba ay marahil ay mas malaki kaysa sa Donghai City. Hindi, marahil 10 beses na mas malaki kaysa sa Donghai City. Tuwang-tuwa si Donoghu habang naglalakad sa hagdan. Madilim ang yungib, ngunit matapos siyang maglakad ng kalahating oras, napansin ni Donoghu na ang kailaliman ng yungib ay kasing ningat ng araw. Bukod dyan, ang espiritual na aura sa paligid niya ay lumakas lalo na siyang bumaba. Ang kuweba ay tulad ng isang spiritual aura pool. Matapos siyang maglakad ng 2 oras,
Nagulat si Donoghu nang magulat na nalaman na ang kanyang panloob na enerhiya sa kanyang larangan ng enerhiya ay umangat. Boss! Ang Donoghu ay naging antas ng 5 Marshal General at mula noon ay umunlad siya sa isang antas 4 na Marshal Marquis. Kahit na si Yumi, nakatabi niya, ay umabot sa antas ng isang Marshal Marquis. Si Donoghu ay hindi mailalarawan na nasasabik na binilisan niya ang kanyang takbo nang hindi namamalayan at lumakad palalo. Umungal. Hindi nagtagal pagkatapos nito, narinig niya ang isang dagundong mula sa ilalim ng yungib. Parang ugong ng dragon. Tama iyon, angal ng dragon. Ang puso ni Donoghu ay kumabog habang iniisip niya, walang dragon sa kuweba na ito, tama ba? Nanginig si Donoghu sa sobrang kaba. Ang ugong ng dragon ay malumanay at malayo sa simula, ngunit kung palalim siya ay gumala, mas malinaw ito. Tila mga edad bago sila nakarating sa dulo ng mga hakbang. Ang isang malaking open space ay ang una nilang nakita, at ito ay kasing laki ng isang dosenang mga lungsod. Mayroong isang malaking puting platform ng jade sa gitna ng bukas na espasyo. Ang platform ng jade na ito ay kuminang ng maliwanag, ito ay puti at malinaw na kristal. Ito ay humigit kumulang na talampakan ang haba, higit sa 100 talampakan ang lapad, at higit sa 10 talampakan ang taas. Ang isang malaking kalawangin na palakol ay naka-embed ng malalim sa platform sa itaas ng puting jade platform. Paa. Ang palakol ng halaman ay higit sa 2 talampakan ang haba, at ang talim ay higit sa kalahating lapad, isiniwalat nito ang mga sinaunang pagbabago sa buhay. Mukha itong malakas. Narinig ni Donoghu ang ugong ng dragon mula sa higanting palakol. Ang kalawangang palakol na ito ay ang kayamanan na nabanggit sa mga banal na kasulatan. Maaari kong utusan ang mundo kung makuha ko ang palakol na ito. Si Donoghu ay natulala sa loob ng ilang minuto bago siya nakagulat. Tumalon siya papunta sa platform ng jade at pinagmasdan ng mabuti ang palakol. Ang higanting palakol ay natakpan ng kalawang, tiyak na hindi ito hitsura ng banal na sandata. Gayunpaman, ramdam niya ang nakasisindak na lakas sa loob ng higanting palakol. Tulog! Nabalisa ng malunok si Donoghu. Bago niya ito maisip, hinawakan niya ang hawakan ng palakol gamit ang magkabilang kamay, at hihilahin na niya ito palabas ng platform ng jade. Nagulat si Donoghu na kahit na naubos niya ang lahat ng kanyang panloob na lakas ay hindi niya may angat ang palakol. Ang higanting palakol ay kasing tibay ng isang bundok, tuluyan itong naipit. Matapos niyang subukan ng maraming beses sa isang hilera, pawis na pawis si Donoghu. Gayunpaman, hindi gumalaw ang higanting palakol. Ay. Nasa harapan niya mismo ang banal na sandata, ngunit hindi niya ito nakuha. Ay. Sumigaw ng malakas si Donoghu habang sinipa ang platform ng jade. Tumalikod siya at sinabi kay Yumi, BTC, halika dito. Sama-sama nating gawin at tingnan kung makakataas tayo. Kinagat ni Yumi ang labi at lumakad papunta sa Donoghu nang hindi gusto. Hawak niya ang palakol gamit ang magkabilang kamay. Hahahatak natin ito sa 3, malamig na sinabi ni Donoghu. Naririnig mo ako, BTC. Mahinang tinig ni Yumi. 1, 2, 3. Sigaw ni Donoghu at itinaas ang palakol ng buong lakas, ngunit ang palakol ay hindi umugong. Batch, mas mabuti kang subukan ang mas mahirap. Sinipa ni Donoghu si Yumi. Sa 3 at gamitin ang iyong buong lakas. Dapat mong iangat ang palakol na ito. Naririnig mo ba ako, BTC? Naririnig kita. Tumugon si Yumi sa mahinang boses. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang nakakainis na hitsura. Nagpasya siya anuman ang mangyari, hindi niya hahayaan na kunin ni Donoghu ang palakol. Ang palakol ay isang banal na sandata. Dapat itong pagmamay-ari ni Florian. 1, 2, 3. Sigaw ni Donoghu habang masigasig nitong sinubukang iangat ang. Bigla. Tinaas ni Yumi ang kanyang kamay, hinubad ang kanyang hairpin at idiretso ito sa liig ni Donoghu. Mamatay ka. Malamig na sigaw ni Yumi. Ang hairpin sa kanyang kamay ay umabot sa liig ni Donoghu, sa isang iglap ng isang mata. Si Yumi ay may sapat na sa lahat ng mga oras na napahiya siya ng Donoghu. Nais niyang durugin siya, ngunit wala siyang pagkakataon na lumaban. Sinamantala niya ang pansin ni Donoghu sa higanting palakol, at alam ni Yumi na ito ang kanyang pagkakataon na gumawa ng isang bagay. Lahat ay wala o wala.
Kinuha niya ang pagkakataon na atakihin siya, gusto niyang patayin siya. Matapos mamatay si Donoghu, ang walang kapantay na banal na sandata na iyon ay kay Florian. Ikaw. Ang pawis ay may balot sa noo ni Donoghu. Nakita niya ang panganib kaya't mabilis niya itong iniwas. Screech. Hinampas ni Yumi ang hairpin sa balikat ni Donoghu. Arf. Huminga ng malalim si Donoghu. Nakakakilabot na pangyayari. Sa kabutihang palad, mabilis siyang tumugon. Kung hindi man, ang hairpin ay makarating sa kanyang leg. Ang balikat ng Donoghu ay napriek at dumugo ang dugo at sumabog sa higante bilang. Yiti say. How dare you attack me? Dahan-dahan na lumingon si Donoghu, pulang-pula ang kanyang mga mata habang nilalapitan niya si Yumi na sadyang. Namumutla ang mukha ni Yumi, hindi niya inaasahan na ang kanyang sneak atake ay mabibigo ng malungkot. Sampal. Naglakad si Donoghu kay Yumi na may galit na ekspresyon at sinampal siya ng mabagsik. Narinig niya ang isang muffled grunt. Ang kanyang pag-atake ay nagpadala kay Yumi ng higit sa 10 talampakan ang layo mula sa platform ng Jade bago siya dumulas dito. Hey! Isang bibig ng dugo ang lumabas mula sa bibig ni Yumi. Hindi balak ni Donoghu na palabasin siya ng ganon kadali. Lumapit siya sa kanya at sinampal paulit-ulit ang mga pisngi. Basag! Isang malakas na ingay ang lumabas mula sa likuran. Bumalik ang tingin ni Donoghu nang walang malay at nakita ang kalawang sa higanting palakol sa likuran niya na basag. Ang dugo ni Donoghu ay tumulo sa higanting palakol at ginising ang banal na sandata. Naramdaman ni Donoghu ang marahas na puwersa na bumulwak mula sa higanting palakol. Basag! Ang kalawang sa higanting palakol ay kumalat tulad ng isang spiderweb. Ang isang nakasisilaw na gininto ang ilaw ay sumabog sa mga bitak at nag-iilaw sa buong yungib na tulad ng malawak na liwanag ng araw. Hinaharang ni Donoghu ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay, ang gintong ilaw ay masyadong nakasisilaw. Rumble! Ang susunod na segundo, bago mag-react si Donoghu, naramdaman niya ang isang marahas na panginginig sa ilalim ng kanyang mga paa na para bang mailindol na nangyari. Ang gravel ay nahulog sa tuktok ng kanyang ulo habang ang buong Incredible SSA Mountains ay marahas na yumanig. Ito ay isang pagguho ng lupa. Si Yumi na natumba sa lupa, natigilan. Ouch! Humihingal si Donoghu sa nakita, nagulat siya at natuwa. Mabilis siyang sumugod upang malaman lamang na ang kalawang sa higanting palakol ay tuluyan ng nagbalat at isiwalat ang gininto ang anyo nito sa ilalim. Ito ay isang gintong palakol na maisyam na matingkad na mga dragon na inukit dito. Ang buong palakol ay mayroong sinaunang at sagradong hininga ng aura. Tuwang-tuwa si Donoghu. Malamang ginising ang palakol nang tumulo ang dugo niya rito. Natagpuan nito ang master nito. Bumuntong hininga si Donoghu nang hawakan niya ang hawakan ng palakol gamit ang magkabilang kamay at mahigpit na hinawakan ito. Nagulat siya na madali niyang mahila ang higanting palakol. Tumingin sa langit si Donoghu at tumawa ng malakas. Mukhang kikilalanin nito ang master nito na may isang patak lamang ng dugo dito. At pagkatapos ay madali ko itong mahihilabas sa platform. Malamig na sumulyap si Donoghu kay Yumi. Gaano katapang ang pag-atake sa kanya ng DETC. Gayunpaman, ang kanyang dugo ay hindi sinasadyang nabuhos sa palakol dahil sa kanyang sneak attack. Kung hindi man, hindi niya maiangat ang banal na sandata. Ang Donoghu ay labis na nasasabik, ramdam na ramdam niya ang mapang-aping kapangyarihan ng higanting palakol. Kumuha siya ng isang dakilang paglukso at umangat sa hangin. Sa kalaunan, magagawa kong utusan ang mundo gamit ang banal na sandata na ito. Ako ang magiging kataas-taasang pinuno. Tuwang-tuwa si Donoghu na nalunod siya sa estado ng kabaliwan. Natawa siya habang kinawayan ang higanting palakol sa kanyang kamay. Hum! Isang serye ng mga nakakakilabot na kapangyarihan ang sumabog mula sa higanting palakol at ito ay nagngangalit ng ligaw sa paligid niya. Boom! Ang sobrang nakakatakot na lakas ay yumanig ang buong hindi kapanipaniwala na SSA Mountain ng marahas. Ang panloob na enerhiya ng palakol ay tumaas at ito ay na-channel sa katawan ni Donoghu. Ang lakas niya ay lumaki ng palpak. Sa isang iglap lang ng mata, nakamit niya ang antas ng isang martial sign. Gayunpaman, ang kanyang panloob na lakas ay nagpatuloy sa pag-akyat.
Nang iangat ni Donoghu ang higanting palakol, umiling ang siyam na mainland ng lupa marahas. Madilim na ulap na nabuo sa malinaw na langit. Ito ay tulad ng pahayag. Ang lahat sa siyam na mainland ay nagpapanik. Nakataas ang ulo ng mga miyembro ng mga sekta habang nakatingin sa kulay abong langit. Namangha sila sa bihirang paningin. Samantala, sa pangkalahatang dambana ng Artemis sekta sa Great East Continent, pinipino ni Daryl ang isang antidote para kay Debra sa silid. Habang patuloy na lumalaki ang lakas ni Daryl, naging maayos din ang diskarteng alchemy niya. Boom! Sa nakakalangit na hininga ng aura ng Pildoras, ngumiti si Daryl at binuksan sa harap niya ang garapo ng porselana. Mayroong isang tableta na may tumataas na spiritual aura dito. Ito ang panluna sa 3 poisons pill. Napuno ng samyo ng pill ang kabuuan. Silid. Si Debra, na nakahiga sa malambot na kama, ay namangha. Nakatitig siya kay Daryl ng walang laman, siya ay sa hindi makapaniwala at ang kanyang pinong katawan ay nanginginig ng bahagya. Oh! Alam talaga niya kung paano pinuhin ang antidote at ginawa niya ito ng napakabilis. Masyadong. Magmadali at bigyan mo ako ng pangontra, Daryl. I'll beg you. Si Debra ay hindi na ang kanyang mayabang na sarili habang mahina siyang nagmakaawa. Siya ay malamig, mainit at makati, masama ito kaysa sa kamatayan. Kahit na siya ay mayabang at mayabang, hindi niya matiis ang ganoong pagpapahirap. Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya. Sectmaster, ang antidote na pino ko para sa iyo ay napakadaling gawin. Hindi ito nangangailangan ng anumang mga bihirang materyales at hindi tumatagal ng maraming oras upang magawa, ngunit hindi ko ito maibigay sa iyo ng walang kabuluhan. Si Debra ay piked, ngunit pinadyak niya ang kanyang mga paa. Marahan siyang nakiusap, Daryl, mangyaring bigyan ako ng pangontra. Kung iligtas mo ako, hugasan ko ang iyong mga paa at paglingkuran ka ng maayos. Gagawin ko ang anumang bagay para sa iyo. Ang pagiging epektibo ng 3 poisons pill ay lumakas, hindi na nagawa ni Debra, may gagawin ka ba talaga kung bibigyan kita ng antidote? Pang-aasar ni Daryl sa kanya habang niloloko siya ng itsura. Kinagat ni Debra ang labi at tumango. Gusto ni Daryl na tumawa. Ang babae ay mukhang napaka-kaakit-akit kapag siya ay nasa isang mahinang estado. Naging mapaglaruan si Daryl, isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang mga labi. Bakit hindi mo ako tawaging mahal kong hubby? Sambit ni Daryl habang komportable siyang nakaupo sa upuan sa tabi niya. Ano? Kinilig si Debra. Namula ang mukha niya at malapit na dumugo ang labi habang patuloy na kinakagat ang mga ito. Ang marangal na Artemis Sectmaster ay dalisay at marangal. Kung tatawagin siyang chubby, madumisan ang kanyang pangalan. Don't cross the line, bulong ni Debra habang ibinaba ang kanyang ulo. Nahihiya siya at nagalit, ngunit hindi niya mailagay ang sarili. Labis niyang inaasahan na mababago ni Daryl ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang tawagan siyang aking mahal na hubby. Tumawa si Daryl habang kumakalat ang isang mapaglarong hitsura sa mukha niya. Sa gayon, kung ayaw mong gawin iyon, kalimutan mo na lang ito. Hindi pa ako nakakain ng isang araw, dapat akong uminom ng mga tabletas upang maiunan ang aking tiyan. Ang antidote na ito ay hindi nakakasama sa aking katawan. Dinampot ni Daryl ang tableta at ilalagay niya ito sa kanyang bibig. Hindi. Nag-aalala si Debra at namula ang mga pisngi ng malalim na pulang kulay. Ang pagkalaso ng 3 poisons pill ay naging mas malakas, kaya't wala siyang magawa kundi kagatin ang mga labi at marahang sinabi, mabuti na, mahal kong hubby. Lalong namula ang mukha ni Debra pagkatapos sinabi niya yun. Bilang sectmaster ng artista ng sekta, hindi niya akalain na masasabi niya ang mga nakakahiyang salita. Sa kabutihang palad, walang ibang tao sa silid. Kung hindi man, kahit namamatay siya sa sakit, hindi siya susuko dito. Napakasarap ng pakiramdam ni Daryl na nais niyang tumawa. Ganoon dapat. Mahal kong asawa, punta ka rito. Para sa iyo ang antidote na ito, nakangiting sabi ni Daryl habang itinapon ang gamot kay Debra. Madali itong nahuli ni Debra. Bahagyang humiwalay ang mga pulang labi habang nilalamon ang tableta. Nakadikit ang tingin ni Daryl sa katawan ni Debra. Hindi niya maitatanggi na si Debra ay ang pinakamahusay na diyosa, lalo na ang perpektong figura nito.
Ang kanyang katawan ay simpleng walang kamalian, siya ay tumingin hindi ka panipaniwala sexing anuman ang anggulo. Kagaya ni Daryl na nagbuntong hininga ng walang kabuluhan, biglang lumakas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ng malakas. Para bang gumuho ang mundo. Damn it! Ano ang nangyari? Ito ba ay isang lindol? Nagulat si Daryl, mabilis siyang lumabas ng hall. Ang lahat ng mga alagad ng sektor ng Artemis ay nagsipasok din sa labas ng bulwagan, nagpumigla silang maglakad. Mukha silang hindi maipaliwanag na gulat habang nakatingala sa langit. Ang langit ay natakpan ng madilim na ulap at nagrumbay. Ang isang ginintuang sinag ng ilaw ay nag-ilaw sa kalangitan at lupa sa hilagang kanluran na kung saan ay ang direksyon ng New World Continent. Dahan-dahang lumabas si Debra sa kanyang silid. Matapos niyang uminom ng tableta, mas gumaan ang pakiramdam niya. Nakita ni Debra sa malayo ang gintong ilaw, at hindi maitago ng kanyang magandang mukha ang kanyang matinding pagkabigla. Iyon ay isang anomalya at nanginginig ang mundo. Mukhang isang walang kapantay na banal na sandata ang natagpuan. Ano? Isang banal na sandata? Nabigla si Daryl nang marinig iyon. Humarap siya kay Debra at tinanong, totoo bang may mga banal na sandata sa mundong ito? Ang sandata ay nahahati sa 7 antas. Pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo at lila. Kung mayroong isang banal na sandata, alin ang magiging ranggo nito? Hindi lamang ito banal na sandata, ngunit isang walang kapantay na banal na sandata, dahan-dahang sinabi ni Debra. Kahit na ang banal na sandata tulad ng plantain fan at magic cudgel ay hindi sanhi ng isang malaking kilusan. Umiling si Daryl. Samantala, sa Emi Hall sa Emi Mountain, sa World Universe Continent. May pagmamalaking tumayo si Aurora sa pasukan ng hall at tumingin sa langit. Sa likuran niya, ang mga matatanda ng Emi Isekta at ilang mga piling alagad ay tumingin din sa kalangitan, napatulala sila. Tinawag ni Aurora ang mga matatanda upang talakayin ang mga paraan upang makitungo kay Chester. Matapos ang nakaraang labanan sa Eternal Life Palace Sect, ang Emi Sect ay nanalo, ngunit ang sitwasyon ay hindi maasahin sa mabuti para sa kanila. Nalaman ni Aurora na ang Eternal Life Palace Sect at Flower Mountain ay handa ng sumali sa mga puwersa upang salakayin sila. Sa kalagitnaan ng talakayan, biglang umiling ang bundok. Natigilan ang lahat doon. Isang gintong ilaw ang tumama sa langit at lupa sa direksyon ng New World Continent. Marahan na sinabi ni Aurora, ang nasabing anomalya at ang mundo ay nanginginig, tila natagpuan ang isang walang kapantay na banal na sandata. Ang mundo ay magiging ibang lugar sa lalong madaling panahon. Sa likod ng Aurora, lahat ng nakatatandang Emi nagpapalitan ng tingin habang kumukuha sila ng matalim na hininga. Anong uri ng isang banal na sandata ang magiging sanhi ng gayong mga fenomena ng astronomiya? Sa Mount Mingwang sa New World Continent. Ang Mount Mingwang ay matatagpuan sa timog silangan ng New World Continent. Ito ay isang kakaibang bulubundukin. Walang mga halaman at ang buong bundok ay natakpan ng mga pulang bato. Sa malayo, parang bola ng apoy. Mayroong isang kahanga-hangang palasyo sa tuktok ng bundok. Ito ay ang pangkalahatang dambana ng incandescent sect. Ang sikat na sekta ay nasa libu-libong mga taon na. Mayroong hindi mabilang na mga magsasaka mula sa sektang maliwanag na mali sa buong kasaysayan ng New World Continent. Ito ay ligtas na sabihin na ang sekreto ng maliwanag na buto ay isa sa mga pinakalumang sekta sa New World Continent, napakalakas nito. Mayroon silang napakalakas na mga panginoon ng sekta. Ang pinakabagong sectmaster nito ay isang babae na tinawag na Laura Hanson. Si Laura ang 33 key sectmaster ng Incandescent Sect. Kapatid din siya ni Mateo. Ang Incandescent Sect ay mayroong kakatawang mahiwagang tinatawag na immeasurable universe power. Mayroong 10 mga antas sa kabuuan. Ang nakaraang mga sekta na masters ay nakapag-ugnay lamang hanggang sa ika-7 antas at naabot na ni Laura ang ika-8 antas. Sa maliwanag na bulwagan, umupo si Laura sa trono. Siya ay 30 taong gulang lamang, ang kanyang katawan ay matatag at siya ay tumingin malayo at matikas. Siya ay may isang malakas na aura, sagrado ito at hindi dapat malapastangan. 2 lalaki ang nakatayo sa harapan niya, nagsusuot sila ng mga pulang robe na may simbolo ng apoy na nakaburda sa kanilang mga dibdib. Sila ang walang katumbas na langit at earth duo. Ang Deputy Sectmaster,
ang walang kapantay na langit at earth duo at ang siyam na soring hari ay nakatayo malapit sa trono ng sekta ng Master. Ang unraveled heaven and earth duo ay may mataas na katayuan sa incandescent sect, pangalawa lamang sila sa deputy sect master. Komento ni Laura, bakit patuloy na nanginginig ang mundo? Kagagaling lamang ni Laura sa pagkakahiwalay, kaya't wala siyang ideya kung anong nangyari. Sumagot ang walang katumbas na langit, Sect Master, darating ang pagkabigla mula sa hindi ka panipaniwala sa AC Mountain. Ang unraveled earth ay mabilis na nagdagdag, Sect Master, sa palagay ko natagpuan ang isang banal na sandata. Nalaman ko na ang hitsura ng banal na sandata ay sumira rin sa mga hadlang ng siyam na mainland, halos nawala na ito. Ang New World at ang World Universe ay orihinal na pinaghiwalay ng dagat ng kamatayan na walang buoyancy. Gayunpaman, tila ito ay naging isang normal na dagat. Ang unraveled earth ay nagpatuloy na sinasabi, ang misteryosong kanyon ay orihinal na pinaghiwalay ang bagong daigdig at ang dakilang silangan. Ang kanyon ay may mga nakakalaso na hadlang at lesyan, ngunit lahat sila nawala na rin. Nangangahulugan ito na ang mga tao mula sa siyam na mainland ay maaari ng malayang gumalaw ng walang mga hadlang. Ano? Nagulat si Laura. Anong uri ng isang banal na sandata iyon? Paano ito napakalakas? Ang paglitaw ng isang banal na sandata ay naging sanhi ng pag-iling ng siyam na mga mainland. Mayroong isang manor tungkol sa 800 milya sa hilaga ng incandescent sect pangkalahatang altar sa New World. Ang manor ay bahagi ng altar ng incandescent sect. Si Justin ay nasa paglilinang sa isang lihim na silid sa manor, umupo siya doon na nag-cruise. Nandoon din si Mateo, umupo siya sa tabi ng alagad niya habang hinihimas ang tsaan niya ng maluwag. Tahimik ang silid na lihim, ngunit si Justin ay hindi nakatuon. Hindi siya nakatuon sa kanyang paglilinang. Ang kanyang isipan ay napuno ng mga imahe ng lili. Namamanhid ang kanyang puso, lalo na't naiisip niya kung paano niya siya ibigay sa kanyang Panginoon. Siya ang kanyang paboritong Diyosa. Naramdaman ni Mateo na may mali kay Justin kaya tumayo siya. Nakasimangot siya at sinabing, huwag kang magmamadali sa iyong paglilinang. Kitang-kita ko na wala kang pag-iisip. Bakit ganun? Umupo si Mateo doon, parang nasarapan siya sa tsaan niya, ngunit nakatingin kay Justin. Napakamot ng ulo si Justin, ngunit hindi siya naglakas loob na itaas ang ulo. Tinanong niya sa isang mahinang tinig, Guro, saan sa palagay mo nagpunta si Lily? Hindi niya hinintay ang sagot ni Mateo, sinabi ni Justin, napakapatigas ng ulo niya. Kailangan gusto niyang magpakamatay matapos na mapahiya. Naaawa ako sa kanya. Tumawa si Mateo at ninisyan, sino ang nagsabi sa iyo na kinulit ko siya? Ano? Nanginginig ang katawan ni Justin, napatulala siya. Blanko ang titig niya kay Mateo. Makalipas ang ilang segundo, tinanong niya, Master, hindi mo siya hinawakan sa bahay panuluyan? Nagulat at natuwa si Justin na nautal pa siya. Sinabi ni Mateo, hindi ko siya hinawakan. Si Mateo ay nagpatuloy sa paghigop ng kanyang tsaan ng walang pasensya. Medyo ipinagmamalaki niya ang kanyang walang malasakit na ekspresyon. Napatulala si Justin. Kung gayon, Guro, bakit mo ako hiniling na ibigay ko sa iyo? Tumawa si Mateo habang nakatingin kay Justin. Sinabi niya, ang isang pangkat ng mga bandido ay binuli ka sa bahay tuluyan. Handa kang lumuhod at gumapang sa ilalim ng kanilang mga crotches. Ilan ang maaaring magawa nito? Hanga ako sa iyo ng sobra, kaya't nais na subukan ka. Upang maging isang malakas na tao, hindi ka dapat magkaroon ng anumang mga alalahanin at handa na itabi ang lahat ng gusto mo. Nagawa mo itong gawin sa oras na iyon, ngunit ngayon. Dahil sumuko ka na kay Lily, dapat mong ihinto ang pag-iisip tungkol sa kanya. Napailing ang puso ni Justin. Naramdaman niya ang buzz ng kanyang utak, at kasabay nito, hindi siya maipaliwanag na masaya. Pagkatapos ay naramdaman niya na parang may mali at kaya, tinanong niya, Guro, nasa labas ako ng pintuan pagkatapos kong ibigay sa iyo. Narinig ko ang lahat. Mag-ulat! Bago pa masabi ni Justin, isang alagad ng sekreto ng incandescent ay nagmamadali patungo sa kanila. Deputy Sect Master, isang babaeng sumabog lamang sa sanggay ng incandescent sect. Nahuli namin siya. Nahuli nila ang isang babae. Nakasimangot si Mateo habang sinabi kay Justin, halika at tingnan natin kung anong nangyayari. Sige.
Ang ugnayan sa pagitan ng sekta ng maliwanag at iba pang mga sekta ay naging medyo panahunan. Kung siya ay isang tiktik mula sa ibang mga sekta, kinakailangan na interogahin siya. Tumayo si Mateo at lumabas ng lihim na silid, mabilis na sumunod si Justin. Suit pagdating nila sa front hall, nakita ni Justin ang babaeng sumabog sa dambana ng sangay, ang kanyang mga kamay ay nakatali at siya ay tumingin kaguluhan. Hiss! Napanganga si Justin nang makita ang mukha nito. Ang kaliwang mukha ay kasing kinis ng jade at snow, mukha siyang maganda at kaakit-akit. Gayunpaman, ang kalahati ng kanyang mukha sa kanan ay kasing itim ng tinta. Mukha itong birthmark. Hindi ba yun si Lily? Hindi ka tao, Justin. I hate you. I hate you. Sigaw ni Lily habang dumadaloy ang luha sa pisngi. Nagulantang si Lily pagkalabas niya ng inn, kaya't naglakad-lakad siya palabas. Wala siyang ideya kung saan siya, patungo hanggang sa napunta siya sa branch ng branch. Pagkatapos ay siya ay naaresto bilang isang espiya na sumabog sa lugar. Hindi niya inaasahan na makikita doon sina Justin at Mateo. Lily! Ano na nangyari sa mukha mo? Nagulat si Justin at natuwa nang makita siya. Sumugod siya upang hubaran siya. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Umiyak si Lily at sinubukang umatras. Ayaw niyang lumapit sa kanya si Justin. Matindi ang titig ni Lily kay Mateo. Pareho ng hayop ka. Pumunta sa impyerno. Natigilan si Justin, tumingin siya kay Mateo. Guroti. Sinabi ni Master na hindi niya siya hinawakan, hindi ba? Kung gayon, bakit nagre-react si Lily sa Jill? Paraan? Ano ang nangyari sa mukha niya? Iritadong pagbuga ni Mateo. Sumulyak siya kay Lily at malamig na sinabi, palagi mong sinasabi na nilamon kita, anong ebidensya ang mayroon ka? Ikaw. Naiinis si Lily, mariin niyang tinitigan si Mateo. Bumalik sa inn. Dapat alam mo kung anong ginawa mo sa akin. Naalala niya na hindi siya naaangkop na bihis at basa siya sa batya. Hindi ba yun isang piraso ng matibay na katibayan? Malamig na umiti si Mateo. Nasa iyong damit ka habang nagbabad sa bathtub. Siyempre, magulo ang iyong damit. Isinama kita sa bathtub bilang palabas na ipinakita ko para sa aking alagad. Isang pagsubok lang iyon. Hindi kita hinawakan sa lahat. Tiningnan ng mabuti ni Mateo si Lily. Bilang isang babae, hindi mo alam kung ikaw ay nilabag. Gaano katawa-tawa ka sa paninirang puri sa akin. Gayon din, isinasagawa ko ang immeasurable universe lakas. Hindi ako makalalapit sa ibang kasarian sa loob ng 3 taon. Kahit na kung ang isang engkanto ay nasa harapan ko, hindi ako makikipag-usap sa kanya, pabayaan ka, pangit na halimaw. Ikaw, walang imik si Lily matapos niyang marinig iyon. Hindi niya naalala ang anumang pinsala sa kanyang himen o nakaramdam ng hindi komportable pagkatapos ng insidente sa inn. Tinawag siya ni Mateo na isang pangit na halimaw. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa kanyang puso tulad ng isang matalim. Karayom! Ang kalahati ng mukha ni Lily ay hindi maipaliwanag na naging kasing itim ng tinta pagkatapos niyang umalis sa inn. Siya ay nagbago mula sa isang magandang sis sa isang pangit na pato ng pating magdamag, nakaramdam ng sobrang pagkabigla ni Lily na nagsimula siyang umiyak. Kahit na hindi mo ako dungisan, ginawan mo ako nito. Hindi ako magmukhang tao o aswang. I hate you. I hate you. Manahimik ka lang. Humakbang si Mateo at sinampal ang mukha ni Lily. Sampal. Ang sampal na iyon ay nagpadala kay Lily sa lupa. This is the incandescent sect. Ikaw ay isang pangit na halimaw at nag-iingay ka dito. Saan ko ilalagay ang aking mukha bilang deputy sect master? Malamig na saway ni Mateo. Master, nakikiusap ako sa iyo na huwag mo siyang bugbugin. Lumuhod si Justin sa harap ni Lily. Gusto niyang protektahan siya. Guro, nang nasa labas ako ng pintuan, ang boses ba ni Lily ang narinig ko? Tanong ni Justin sa pamamagitan ng mga ngiting-ngipin. Sa tuwing maaalala niya ang boses na iyon, nagdurugo ang kanyang puso. Nang gabing iyon, boses ni Lily. Umupo si Mateo sa isang upuan. Humigop siya ng kanyang tsaa at sinabing, ang immeasurable universe power na aking nililinang ay isang walang kapantay na pamamaraan.
Kahit na ang pamamaraang ito ay hindi magagapi sa mundo, mayroon din itong mga kakulangan. Sa pamamagitan ng pagsasanay ng diskarteng ito, makakaipon ako ng mga lason sa aking katawan. Buwan-buwan, ang mga lason ay dapat na ipalabas. Kung hindi ito mailabas, ang mga lason ay makakapinsala sa aking katawan at papatayin ako. Inilapag niya ang tsaa at nagpatuloy na sinabi, kaya, bawat buwan, mahuhuli ko ang isang tao at maglalabas ng mga lason sa kanyang katawan. Ang proseso ng detoxification ay isang masakit, at na nagpapaliwanag ng ingay na iyong narinig noong nasa pintuan ka ng gabing iyon. Tumayo si Mateo na nakangiti. Ang kanyang pangit na mukha ay ang lason na aking pinatuyo sa kanyang katawan. Ang lason na ito ay tumagos sa mga meridian, at hindi ito mapapagaling kahit na ng maalamat na henyo na doktor. Naglakad si Mateo papunta kay Lily. Sumandal siya sa tainga niya at bumulong, lahat ng mga babaeng ginamit ko, upang maubos ang mga lason sa kanilang katawan ay nagpakamatay dahil inakala nilang masyadong pangit. Palagi kang magiging ganito, pangit na halimaw. Si Lily ay tumangis, ang kanyang mga hinaing ay naging luha. Kahit na kung siya ay isa pa ring dalisay na dalaga, ano ang silbi niyan kung hindi man siya makatingin sa salamin? Ikaw ay isang walang kahihiyang bastard. I hate you. Walang pigil na nanginginig si Lily habang nagmumura sa kanya. Nagulat si Justin nang malaman ang katotohanan. Hindi na siya nakaupo ng mahigpit nang mapagtanto niyang ang mukha ni Lily ay mananatiling itim sa buong buhay. Tinanong niya, Guro, kung gayon bakit hindi ka gumamit ng ibang mga kababaihan? Bakit mo ito ginawa kay Lily? Malamig na umiti si Mateo. Ako si Mateo at gagawin ko ang nais ko. Bakit? Kinu-question mo ba ang iyong master? Ako di. Naramdaman ni Justin ang paglamig sa kanyang puso sa ilalim ng mabangis na titig ni Mateo, at ibinaba ang kanyang ulo. Malamig ang mga mata ni Mateo. Alam kong magsisisi ka pagkatapos mong ibigay sa akin ang iyong minamahal na babae. Ang babaeng ito ang iyong kahinaan, kaya't gusto kong sirain siya. Ngayon na mukhang napakapangit na niya, hindi mo na siya dapat alalahanin pa. Ito ang pangit na halimaw ay hindi katumbas ng halaga ng iyong oras. Kalimutan ang tungkol sa babaeng ito. Kailangan mong tandaan na wala kang mga kahinaan, at ikaw ay walang talo, naiintindihan? Ang isang alagad ko ay hindi maaaring magkaroon ng anumang mga kahinaan. I hate you. I hate you both. Ang luha ni Lily na namasa sa damit niya. Kahit na hindi siya nadungisan, paano siya lalabas sa harap ng asawa? Ang kanyang hitsura ay 1,000 beses na mas pangit kaysa sa isang ordinaryong babae. Paano siya makikilala mula kina Yvonne at Monica? Maaari rin siyang mamatay. Sumimangot si Mateo. Tinatamad siyang magpatuloy sa kalokohan, kaya't galit na sigaw nito, "Drag mo palayo sa akin ang pangit na babaeng ito." Agad na nagtungo ang dalawang alagad upang ilayo si Lily. "Huwag mo akong hawakan." Patuloy na umiyak si Lily. Tumakbo siya palayo bago niya mauntog ang ulo sa isang haligi. Thump! Isang malakas na ingay ang umalinggaw sa bulwagan. Nababaliw na sana si Justin kung nakita niya ang eksena bago iyon. Gayunpaman, hindi na niya naramdaman ang parehong pagmamahal kay Lily matapos niyang makita ang nadisfigure nitong mukha. Walang naramdaman si Justin nang makita niya si Lily na nakalapag sa isang pulang dugo. Sa New World Royal City, ang siyam na mainland ay umiling nang lumitaw ang banal na kapangyarihan. Ang palasyo ay dumanas ng pinakamasamang epekto. Nang umiling ang bundok, marami sa mga gusaling Royal City ang gumuho, lahat ay kinilabutan. Kahit na ang pagkabigla ay nabawasan ng malaki, ang mga tao sa Royal City ay natatakot pa rin. Sa loob ng hall ng palasyo, ang New World Emperor ay nakaupo ng patayo sa kanyang trono, at ang kanyang mukha ay madilim. Ang mga opisyal ng sibil at militar na nakatayo sa ilalim ng kanyang trono ay nagsusuot ng mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang marahas na pagkabigla ay nagdulot sa kanilang lahat sa isang pagkasindak, at hindi pa sila nakakakuha mula rito. Mag-ulat! Isang eunuch ang naglakad papasok sa hall na nagmamadali. Sa isang magalang na tono at bahagyang takot, sinabi niya, "Kamahalan, ang kamanghamanghang SEC Mountain sa hilaga ng Royal City, ang bundok ay gumuho." Ano? Ang hindi ka panipaniwala sa SEC Mountain ay nagkaroon gumuho. Biglang, napuno ng buluhan ang bulwagan.
Ang mukha ng New World Emperor ay nagdilim habang ang kanyang puso ay nanginginig na hindi maipaliwanag. Isa pang tao ang lumakad papasok sa hall, mukhang balisa siya. Siya ang New World Country Secretary. Kamahalan, masama. Huminga ng malalim ang Country Secretary habang naglalakad papasok sa hall. Nalaman ko lamang na ang mga hadlang na naghihiwalay sa Siyam na mainland ay nawala lahat. Ang antas ng dagat ng kamatayan ay mabilis na bumabagsak at malapit ng matuyo. Gayon din, ang laso na lesyan sa misteryoso ang kanyon ay unti-unti ring nawawala. Matapos niyang sabihin iyon, pumikit ang mga mata ng kalihim ng bansa. Kamahalan, kung hindi ako nagkakamali, mayroong isang walang kapantay na banal na sandata sa hindi kapanipaniwala sa Heskiains. Ito ang banal na sandata na nagdudulot ng lindol. Isang walang kapantay na banal na sandata. Nagkatinginan ang mga opisyal ng sibil at militar, hindi nila maitago ang kanilang pagkabigla. Ang New World Emperor ay labis na nasasabik na tumayo siya at sumigaw, "Mabilis, kunin ang mga hukbo ng hari na isama ako sa gubat. Nais kong kumuha ng tingnan mo." Opo. Makalipas ang ilang minuto, higit sa 10,000 mga hukbong bayan ang mabilis na nagtipon at nag-escort sa New World Emperor sa Incredible Estese Mountain. Ang mga sundalo ay nagmartsa ng maayos habang isang babae ang humantong sa kanila mula sa harapan. Siya ay nasa isang blood horse. Siya ay Sloane. Ang mga prinsipe at prinsesa ng New World Emperor ay naroroon din. Kabilang sa mga prinsipe at prinsesa na iyon, si Yvette ang pinaka-nakamamanghang. Siya ay nagbihis ng dilaw na damit na prinsesa. Kahit nasuot niya ang isang mahabang damit, hindi nito itinago ang kanyang walang kamali-mali na figura. Sa tabi ni Yvette ay isang payat na figura, at siya ay nasa isang lila na damit. Sexy siya at kaakit-akit. Si Yvonne yon. Inilagay ng New World Emperor si Yvonne sa ilalim ng pag-aresto sa bahay sa kanyang harem. Plano niyang ubusin ang kanyang kagandahan matapos sa kanyang madla sa umaga. Maya-maya pa, nakita ni Yvette si Yvonne at iginiit niyang umalis si Yvonne sa kanya. Kilala ni Yvette si Yvonne at nagamot pa niya si Yvonne bago iyon. Pinahaba ni Yvette ang buhay ni Yvonne sa kanyang kasanayan sa medisina at alam niya ang hindi pangkaraniwang relasyon ni Yvonne kay Daryl. Paano niya papayagan ang kanyang ama na makatulog sa babae ni Daryl? Si Yvette ay nahulog sa delusional formation sa sinaunang nitso ni Zhao Yun. Naalala niya na kailangan niyang lumuhod sa harap ni Daryl at tinawag siyang ama. Hindi makakalimutan ni Yvette ang masakit na eksena. Kung ang kanyang ama ay natulog sa babae ni Daryl, kung gayon ang pagiging matanda ni Daryl ay tumutugma sa kanyang ama, hindi ba? Ang New World Emperor ay isang makapangyarihang tao, ngunit atubili siyang sumuko kay Yvette dahil siya ang paborito niya anak na babae. Hanggang sa panahong iyon, si Yvonne ay nasa palasyo kasama si Yvette ng halos kalahating buwan. Mayroong isang bakas ng kalungkutan sa pagitan ng mga browser ni Yvonne. Balisa siya kay Monica. Iniligtas ni Yvette si Yvonne, ngunit si Monica ay nasa Guangping Palace pa rin. Nagtataka si Yvonne tungkol sa kung ano ang naging kalagayan ng asawa ng buntis na cult master. Sa tuwing naiisip ni Yvonne si Monica, nakadarama siya ng pagkabalisa. Matagumpay na na-escort ng Royal Army ang New World Emperor sa Incredible Estese Mountain. Kahit na nakita nila ang bundok mula sa malayo, ang daan-daang mga opisyal ng sibil at militar, pati na rin ang mga hukbong bayan ay natulala pa rin. Ang hindi kapanipaniwala sa Estese Mountain ay ganap na gumuho, mayroon lamang isang napakalaking pagkawasak na natitira. Ang isang figura na may 2 talampakang haba ng higanting palakol ay nasuspinde sa gitna ng hangin sa kalangitan. Ito ay si Donoghu. Ang Donoghu ay maihawak na isang napakalaking palakol sa hangin. Ito ay nagniningning ng maliwanag tulad ng araw. Natigilan ang New World Emperor habang nakatingala sa tanawin. Iyon ay isang mahusay na palakol. Iyon ba ang bagong nahanap na grand weapon? Ang iba pa ang mga naninirahan sa Royal City, ang prinsipe, ang prinsesa, at ang mga ministro ay natigilan din, hindi sila naniwala sa nakita. Alam mo ba kung anong uri ng palakol iyan, Country Secretary? Tinanong ng New World Emperor. Humanga siya. Huminga ng malalim ang Country Secretary. Nagulat siya at emosyonal nang sabihin niya na, parang ang Estese Breaking Axe na iyon, kamahalan. Ano? Ang Estese Breaking Axe? Ang mga mata ng lahat ay agad na nakatuon sa kalihim ng bansa, nagtaka sila.
Ang New World Emperor ay nagulat din, tinanong niya, at ano ang isang sci-fi breaking axe? Bumuntong hininga ang kalihim ng bansa, siya ay natigilan at emosyonal habang nagbubulungan, ito ay isang alamat mula sa isang napaka. Matagal na ang nakalipas nang sumali pa ang langit at lupa, nagkaroon ng gulo lamang. Ang isang sinaunang Diyos na tinawag na Pangu ay pinaghiwalay ang kalangitan at ang lupa na maiswing ng kanyang higanting palakol. Huminga ng malalim ang country secretary bago siya nagpatuloy na sabihin, matapos niyang paghiwalayin ang kalangitan at ang lupa, iniwan niya ang higanting palakol sa ating mundo, ngunit walang sinuman ang makakahanap nito kahit saan. Hindi ko inaasahan na magmumula ito. Dito ngayon, sa Incredible Ave Mountain. Wow! Nagulat ang lahat nang marinig ang kwentong iyon. Iyon ang palakol na ginamit upang paghiwalayin ang langit at lupa. Ang country secretary ay yumuko sa New World Emperor at emosyonal na sinabi, "Kamahalan, ngayong lumitaw na ang SS Breaking Axe, ang mga hangganan na pinaghiwalay ang siyam na bahagi ng mundo ay malapit nang mawala. Kapag nangyari iyon, at kung mayroon kang langit breaking axe, magagawa mong lupigin ang buong mundo." Wow! Napasinghap ang New World Emperor nang marinig iyon. Matindi ang titig niya kay Donoghu, na nasa mid-air float pa rin. Pagkatapos ay tinuro niya ang lalaki at iniutos, "Kuhanin ang lalaking iyon at kunin mo ako sa breaking axe." Swish! 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 Kapag nag-utos na ang New World Emperor, libu-libong kanyang mga hukbo ng hari ang tumalon sa langit at sinisingil patungo sa Donoghu. Ang mga hukbo ng hari ay ang mga sundalo ng pangkat na piling tao sa New World. Sila ay hindi bababa sa isang level 5 Master General, at karamihan sa kanila ay level 1 Marshal Marquis. Ito ay isang kakilakilabot na sandali ng sinakop ng libu-libong mga hukbong bayan ang buong kalangitan. Mahigpit na hinawakan ni Donoghu ang SFI Breaking Axe, mukha siyang walang takot at mayabang. Hindi niya sinayang ang kanyang oras sa mga salita, habang hinihimas niya ang palakol ng mabagsik. Bang! Isang malakas na ingay ang ginawa ng higanting palakol. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang ginintuang sinag ng ilaw, habang pinaghihiwalay nito ang kalangitan at ang lupa, ang ilaw nito ay nagningning din sa mga hukbo ng hari. "Mamatay!" Umungal si Donoghu. Arf! Sa isang iglap lang ng mata, ang libu-libong mga hukbo ng hari ay sumigaw sa sakit habang bumabagsak mula sa himpapawid at dumapo sa iba't ibang mga punang dugo. Nang nangyari iyon, ang New World Emperor at ang kanyang mga ministro ay napanganga sa takot. Ang lalaking nasa himpapawid ay maaaring isang Marshal Saint lamang. Gayunpaman, nasa kamay niya ang SXA Breaking Sword. Kaya napalaki ang kanyang kapangyarihan. Iyon ay isang grand weapon. Nagulat ang New World Emperor, pakiramdam niya ay parang nasunog ang kanyang mga mata. Karapat-dapat lamang na magkaroon ng isang napakalakas na grand weapon, ang naisip ng New World Emperor. Aatakihin ko siya, kamahalan. Nagdilim ang mukha ng country secretary. Habang nagsasalita siya, tumalon siya sa langit at nag-charge papunta sa Donoghu. "Tutulungan kita, country secretary." Si Sloan ay nakatayo sa gilid, ang kanyang katawan. "Aatakihin ko siya, kamahalan." Nagdilim ang mukha ng country secretary. Habang nagsasalita siya, tumalon siya sa langit at nag-charge papunta sa Donoghu. "Tutulungan kita, country secretary." Si Sloan ay nakatayo sa gilid, nanginginig ang kanyang katawan habang iginuhit niya ang kanyang tangsword at tumalon din sa unahan. Inilabas ng kalihim ng bansa at Sloan ang kanilang panloob na enerhiya, at ang langit ay tila ba pumuputok. Ang bagong mundo sila ay mga tagapag-alaga.